Magaling, magaling, magaling. So, nagpatulpo na nga. Ito pong ating hinahangaan na kami. Nung nakita ko ito, parang hindi ako makapaniwala. Yes, promise. Hindi ako makapaniwala na mangyayari. Gagawin nila yun. Kay Kuya Bal. Gagawin nila yun sa kanya. Maraming beses na sinasabi natin na kung may problema, dapat naayos na pag-uusapan ng personal. At kung kilala mo mismo yung mga taong nakatulong sa iyo, kahit ano pa ang sinasabi nila, kaya mo yang timbangin. Kaya mo yang ipaliwanag mismo na hindi ka mauopendo kung ano man ang sinasabi sa iyo. Kaya mong timbangin at pag-aralang mabuti ang mga bagay-bagay. Hindi na kailangan makinig ka pa sa mga sulusundan ito at kailangan humantong sa pagpapatuloy. Sa tingin nyo ba dyan matatapos? Pagpapatuloy po yung hinaindig at lumalabas pa talaga na walang naitulong. Lumalabas na kung sino pa yung nakatulong sa inyo, yun pa ang nagiging masakit. Nung pinapanood ko yung nagre-reklamo at inirereklamo si Kuya Bal, ang Kalinga, hindi ko lubos maisip kung ano ang pumasok sa kokote ng mga ito at ang lakas ng loob para dalhin ang kanilang reklamo sa tuloy na dapat sana ay sa tamang ahensya na lang para hindi na nagkakaroon ng trial by publicity. Para at least kayo mismo hindi napapahiya. Subalit alam natin na ito ay dinala sa Tulfo, sa wanted sa radyo, para ipahiya ang isang individual. Yun ang gusto nilang mangyari dyan. Alam na alam naman natin ang istorya. Subalit ang nangyari, kung papanoorin nyo yung mga komento sa baba, sa dinami-dami ng mga taong nanonood na yan, sa Rapid Tulfo in Action, ang nadulog dito, hindi si Kuya Bal. Hindi ang Kalinga, kung hindi yung mismong nagre-reklamo. Kung titimbangin natin, kung kukunin ang side mismo ng mas nakararami, ang side mismo ng Kalinga, baka mabaliktad pa ang sitwasyon. Imagine, nag-effort ka, humarap ka sa camera, humarap ka sa sambayan ng Pilipino sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng Rapid Tulfo in Action para bigyan puno o di umano ng katarungan ang nangyari sa kanya, ang nangyari sa kanilang pamilya. Subalit alam naman natin na itong issue na ito ay hindi about only doon sa kanilang relasyon sa Kalinga, kung hindi yung mismong mga taong nakapaligid sa kanila, yung mga taong nag-influensya sa kanila, na naging dahilan kung bakit naging magulo at humantong tayo sa ganito. At pagkatapos isisisi natin sa isang tao, gusto nating ipahiya sa social media, ireklamo sa Rapid Tulfo in Action, at ngayon ang lumalabas, kita nyo, yung pagpatak ng metro ng mga komento, ang napahiya ang mga nababash, yung mismong nagreklamo. Hindi ba kayo nahihiya? Kayo na nagreklamo, kayo pa yung nabash. Sabi nga ni Idol Rapi, please come with clean hands. Ibig sabihin, kung magre-reklamo ka, siguraduhin mo na ikaw mismo ay walang pananagutan at walang kasalanan. Di ba? Ano ngayon ang nangyari? Ayaw nyo nang magpa-vlog. Hindi raw magpapa-vlog sa kanila. Burahin daw ang lahat ng content pero sila, yung pagmumukha nila, pati yung kanilang pamilya. At hindi na rin daw magpapa-vlog kay Dr. Mo. Kwento nyo sa Tagong. Totoo ba yun? Malabong mangyari yun. Hindi magugutom yung pamilya nun. Pag nagkataon, wala nang ipo-content eh. Tinaya na nga nila yung buhay nila, yung pagkatao nila, yung kapal ng mukha. Para ma-content si Guapa, tapos hindi ka magpapa-vlog. Hindi siguro. Ngayon, may kasunduan pa na buburahin ng lahat. Posible na umalis kayo sa inyong pamamahay na tinitirhan ngayon. Payag kayo. Yan ang gusto niyong mangyari. Pero para sa akin, ito ang challenge. Kung ganun lang din naman, na pinaglalaban niyo yung tinatawag ninyong karapatan, hustisya, bukod sa hindi na kayo magpapablog sa Kalinga, kay Dr. Lang, at sinasabi niyo pang willing kayong umalis sa bahay, magkasundo, i-hand over ang susi sa pag-uusap sa barangay pagkatapos magkalimutan na. Bakit hindi nyo rin kalimutan na rin pati yung mga sponsor? Kung talagang malakas ang loob, kung talagang nasa kanya. Sapagkat parang pinalalabas nyo na gusto nyo lang kalimutan lahat ng ugnayan sa Kalinga. Wherein alam naman natin na ang mga sponsor ay galing sa Kalinga. Depende na lang sa sitwasyon ngayon. Subalit kung talagang pinaninindigan nyo yan, pati sa sponsor, umalis na rin kayo.
Bumalik kayo dun sa dati. Tignan natin kung hanggang saan kayo. Yan ang aking masasabi. Dinala nyo ang usapin na ito sa Rapid Tulfo in action para ipahiya si Kuya Bal. Pero ang lumalabas ngayon, sino ang napahiya? Hindi ba yung nagreklamo? Hindi nyo inisip yung pinagsamahan. Malalakas ang loob nyo dahil mayroon kayong mga tao sa likuran. Mga taong nagsusulsul sa iyo ng mali. Ngayon, sabihin na natin na malalakas ang loob nyo nakatayo. Paglipas ng isang araw, 2 araw, 3 araw, hanggang isang buwan, 6 na buwan, at isang taon. Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Magkakasama pa ba kayo ng mga taong sulsul? Yung mga reactors ninyo? Yung mga supporters ninyo? O baka naman babalik kayo sa dati ninyong pinagaling? Na dapat sana ayaw nating mangyari hanggat mahal. Pero kayo na ang humukay ng sarili ninyong libingan at naglagay ng pangit na destinasyon sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang laban. Marami pang mangyayari. Sa pagrereklamo ninyo sa Rapid Tulfo in action, hindi dito matatapos ang pangbabas. Mas lalo pang mababas ang pamilya ninyo. Dahil sa hindi magandang desisyon na ginawa ninyo. Umpisa pa lang ito. Marami pang mangyayari. At doon naman sa mga sumasawsaw, sawsaw pa mo. Tuwan-tuwa kayo. Alam naman namin kung bakit yung iba dyan ay umalis sa kanila. Hindi kagaya ng sinasabi nung nagreklamo. Kung hindi may kanya-kanya kayong interes kung bakit kayo umalis. Yun naman ang totoo. Kaya huwag nyo nang baliktarin ang katotohanan. Kagaya ng baliktad ninyong mga pagkatao. Tuloy ko pa mo.